Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 16, 2023. Yung low pressure area na nasa labas nga ng Philippine Area of Responsibility, yung extension ng kaulapan niyan ay posibleng magdala pa rin na mahina at katamtamang pag-ulan sa western section ng bansa. At habang umiiral pa rin itong northeasterly surface wind flow sa may parte naman ng extreme northern Luzon at ng northern Luzon. At pag-ulan ang ilang bahagi ng ating bansa. At ayon nga po sa latest update ng European Center, meron nga pong mabubuong bagyo na nasa parte ng Pacific Ocean na malaking posibilidad o tsansa na pumasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. Kagaya nga po nung pinakita natin sa advanced prediction ng Joint Typhoon Warning Center at ng European Center, halos hindi sila nagkakalayo sa prediction na merong posibilidad na bagyong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility bago nga po matapos itong buwan ng Oktubre. Sa ngayon nga po, dito tayo sa may ating rain animation kung saan may mga posibilidad na pag-ulan ngayong araw. Alas 8 ng umaga, posible nga may mga pag-ulan na dito sa may parte ng Bicol region. Asahan natin may hina at katamtamang pag-ulan. Possible nga dito sa may parte ng Bicol region ay posibleng umabot ng moderate rain, hanggang 3 mm yung pagbuhos ng ulan. Pero yung ibang bahagi naman ay light rain lamang po ang posible nating maranasan. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng umaga, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng halos sa buong bansa. Makulimlim na kaulapan sa may parte ng Palawan at may mga mahina at katamtamang pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng Bicol region, Visayas, maging dito nga po sa parte ng Mindoro provinces. Pero pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, asahan natin may mga isolated rain shower tayo sa may parte ng Mindanao, eastern section ng Visayas, Bicol region, at dito naman po sa may parte ng Mindoro provinces, posibleng makaranas tayo ng mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon mamaya, ang western section naman ng bansa dito sa may parte ng Palawan at western section ng Luzon ay posibleng makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng mahihina at katamtamang pag-ulan. Possible nga mapapansin natin aabot ito hanggang 1 mm lamang po. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon, posible nga po tuloy-tuloy magkakaroon ng mga light rain dito nga sa western section ng Luzon at maging dito sa may Palawan. May mga pag-ulan din dito sa may parte pa rin ng Bicol region, eastern section ng Visayas at maging sa may parte ng Mindanao. At pagdating naman po ng alas 7 ng gabi, magiging maganda na po ang lagay ng panahon po unti-unti, pero may hinat katamtamang pag-ulan pa rin sa may western section ng bansa. Pagdating naman po ng alas 9 ng gabi mamaya, magiging maganda po ang lagay ng panahon, pero asahan pa rin natin yung mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, may mga posibilidad na pag-ulan sa western section naman ng Visayas at ang northern portion ng Palawan. Asahan po natin may mga pag-ulan pa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast ng European Center, dito nga po mapapansin natin, ito nga po yung low pressure area, yung extension ng kaulapan niyan ay umaabot pa rin dito sa may parte ng Palawan. Pagdating nga po ng October 17, by October 17, asahan natin magiging maayos naman ang lagay ng ating panahon. At asahan pa rin natin yung mga posibleng pag-ulan ay pagdating nga po yan ng mga hapon at ng gabi. By October 18, mapapansin nga po natin magkakaroon ng
possible ng tail end ng cold front na posibleng magpaulan sa eastern section ng ating bansa. Pagdating naman po ng October 19, no? Mapapansin nyo nga po, ito nga po yung easterlies, yung mainit na hangin ng gagaling sa dagat Pasipiko, at dire-diretso nga po yung daloy ng hangin na yan, at merong malakas na high pressure area na nasa parte nga ng karagatan ng Japan. Pagdating naman po ng October 10, may mga possible low pressure area po tayo, pero panandalian lamang to at malulusaw din po kagad. Pagdating naman ng October 21, no, dito mapapansin nyo yung hangin na nanggagaling nga dito sa may parte ng China ay patuloy na po nga bumubugso yan hanggang dito nga po sa may parte ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng October 22, nagkakaroon tayo ng possible low pressure area. Papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. At asahan nga po natin na magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan, kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng October 23, dito nga po, by October 23, asahan natin magiging maulan ang eastern section ng bansa dahil nga po sa possible low pressure area dito naman po sa may parte ng Mindanao. At ito nga po mapapansin nga po natin by October 24, magkakaroon na ng isang tropical depression or mahinang bagyo dito sa may parte ng Pacific Ocean, na ito nga po ay malaki ang tsansa na dumiretso yan dito sa ating Philippine Area of Responsibility. By October 25, dito mapapansin nyo nga po bilang isang bagyo. Kaya nga po, mapapansin nyo kaya po malaki ang tsansa nito na pumasok sa Philippine Area of Responsibility dahil merong umiiral na high pressure area sa parte ng Japan at meron pang pagbugso nitong hangin na nanggagaling sa parte ng China. Kaya kung mapapansin nyo mababa ang tsansa niya sa ngayon na umangat dahil ang direksyon niya ay posibleng dumiretso patungo nga dito sa ating bansa. Pero again inuulit po natin, ito pong advanced prediction lamang ng European Center. Malaki po ang posibilidad na magbago po yan. Ngayon po ay minomonitor pa lang natin siya kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong sama ng panahon na posibleng may banta sa ating bansa. Again, inuulit ko po, ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.